Nagbalik ang mga bida sa Mobile City. Iniisip ni Ash na dapat muna silang kumain, pero nakakita si Max ng isang carnival, kaya nagpunta sila doon ni Max para maglaro. Gusto munang mag-shopping ni May, pero sinabi ni Brock na doon na lang din siya mag-shopping, sabay turo sa mga premyong alahas na inaalok ng Team Rocket na naka-Pokemon costume. Inilabas ni May sina Beautyfly, Torchic, at Skitty para magsaya. Inilabas din ni Brock sina Mudkip, Lotad, at Fortress. Inilabas naman ni Ash sina Tailo, Torkoal, Trico, at Corphish. Masaya si Torkoal, kaya nagbuga ito ng usok na tumama sa lahat. Ipinakilala ni Ash si Torkoal sa iba pang mga Pokemon, binati nila ito, kaya nagbuga uli ng usok si Torkoal, pati na kina Jessie at James na hindi natuwa rito. Sinipa ni Brock ang bola at naka-score ng 10 puntos, kaya ipinagyabang nito ang kanyang galing sa pagsipa. Sinubukan din ni Torkoal na mag-soccer, kaya nagtaka si Max kung paano ito makakasipa. Tumayo si Torkoal at sinubukang sumipa, pero nabigo ito at natumba, kaya naiyak ito ng sobra. Naglaro rin ang mga bida at ang mga Pokemon ng iba pang mga laro, gumamit sina Brock, Mudkip, at Lotad ng water guns, naglaro naman sina Max, Skitty, at Pikachu ng ring toss, sinubukan ni na Corphish at Trico ang kanilang lakas, at ang iba naman ay nagsayawan. Pinindot ni Meowth ang isang buton na naging dahilan para mahuli ang lahat ng Pokemon sa mga lambat at hawla. Sumakay ang Team Rocket sa balon kasama ang mga ninakaw nilang Pokemon. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt pero ang lambat ay electric proof. Gumamit si Fortress ng Rapid Spin pero walang epekto. Gumamit si Torchic ng Ember pero ang lambat ay fireproof din. Ginamit ng lahat ng Pokemon ang kanilang pinakamalalakas na atake pero walang gumana. Lumipad palayo ang Team Rocket pero biglang dumating sina Watson, ang kanyang Electrike at ang kanyang assistant na si Watt para sumaklolo. Gumamit ang Electrike ng Thunder Wave pero ang balon ay electric proof. Inilabas ni Watt ang kanyang Ampharos na gumamit ng Iron Tail para putulin ang lubid na nakakabit sa lambat. Nahulog ang lambat at napalaya ang lahat ng Pokemon. Gumamit ang Electrike ng Thunder Wave, si Pikachu naman ay Thunder, at ang Ampharos ay Thunder Shock, kaya hindi na kinaya ng electric proof balon ng Team Rocket at napatalsik ang mga ito. Matapos iyon, nagpasalamat ang mga bida kina Watt at Watson dahil dumating sila sa tamang oras. Biglang nag-evolve ang Electrike para maging Manectric. Ikinatuwa ito ng Torkoal, kaya binugahan niya ng usok ang lahat. Humingi ng paumanhin si Ash dahil laging nagbubuga ng usok ang Torkoal tuwing masaya ito. Hinamon ni Ash si Watson sa isang laban kung saan gagamitin niya ang Torkoal laban sa Manectric. Interesado si Watt kay Skitty kaya hinamon niya si May sa isang laban na tinanggap naman ito. Nakarating sina Watt, Watson at ang mga bida sa gym at napansin ng mga bida na nag-iba ang pasukan nito. Nang papasok na si Ash, pinigilan siya ni Watt dahil hindi lang ang pasukan ang binago, kundi pati rin ang mga nakaabang na bitag sa loob. Ano't anuman, nakarating sila sa battlefield, kaya naglaban ng Skitty at Ampharos. Nagtaka si Ash kung bakit si May ang unang lalaban, ipinaliwanag ni Brock na dapat maging maginoo si Ash at paunahin ang babae, habang ipinunto naman ni Max na ang main event ay laging nasa huli. Nagsimula si Skitty sa double slap na sinundan ng tackle, kaya tinamaan ang Ampharos ni Watt. Gumanti ang Ampharos ng Thunder Shock at kahit sinubukang umiwas ni Skitty ay tinamaan pa rin ito. Gumamit ang Ampharos ng Iron Tail na nagdulot ng matinding sakit kay Skitty. Gumamit ang Ampharos ng Thunder Shock kaya gumamit si Skitty ng assist at umatake gamit ang Quick Attack. Natalo ni Skitty ang Ampharos gamit ang double slap. Nagpasalamat si May sa laban dahil alam niyang mapapataas nito ang kanilang tsansang manalo sa susunod na contest. Ipinaalala ni Brock kay May na huwag masyadong gamitin ang assist, bagaman inamin ni Watson na masayang gumamit ng sorpresa sa laban. Nang matapos ang lahat, nagpasya na si Watson na labanan si Ash. Dumating ang Team Rocket sa harap ng Mobile Gym at binuksan ang pinto para manghuli ng mga Pokemon. Gayunpaman, nalaman nilang nasa isang roller coaster pala sila. Inilabas ni Ash si Torkoal, habang inilabas naman ni Watson ang kanyang Manectric. Nagsimula si Torkoal sa paggamit ng flamethrower, pero iniwasan ito ng Manectric at tinakle si Torkoal. Nakarating ang Team Rocket sa tuktok at nahulog sa isang trapdoor. Gumamit ang Manectric ng bite, pero gumamit si Torkoal ng Iron Defense para harangin ang atake. Gumamit ang Manectric ng Thunder Wave, habang gumamit naman si Torkoal ng Overheat para kontrahin ang atake at atakihin ang Manectric. Parehong nagiinit sina Watson at Ash dahil hindi pa natatapos ang laban, bagaman nagbabala si Watson na may mga sorpresang hindi pa alam ni Ash. Natutuwa si Max na makita ang napakagandang laban na ito, habang gusto namang malaman ni May kung anong sorpresa ang inihahanda ng Manectric. Nakarating ang Team Rocket sa isang whirlpool at lumubog sila. Gumamit si Torkoal ng Overheat na tumama sa Manectric na gumagamit ng charge. Sinundan ito ni Torkoal ng flamethrower kaya nasunog ang Manectric.
Inisip ni May na matatalo na ang Manectric pero ipinaliwanag ni Brock na palalakasin ng charge ang electric type moves ng Manectric kaya nasa panganib si Torkoal. Gumamit ang Manectric ng Thunder Wave habang overheat naman ang kay Torkoal. Dahil ito na ang ikatlong beses na ginamit ni Torkoal ang overheat, mababa na ang attack power nito kaya tinamaan si Torkoal ng Thunder Wave at natalo. Nasa roller coaster pa rin ang Team Rocket at pagod na sa lahat ng mga trap na kanilang nararanasan. Nakarating ang Team Rocket sa isang silid na may 3 Raikou. Inilabas ni Jessie ang kanyang Suviper at si James naman ay Cacnea para hulihin ang mga Raikou. Nagpasalamat si Ash kay Watson para sa laban at nangakong babalik para sa isa pang hamon, kaya natuwa si Watson sa determinasyon ni Ash. Nabanggit ni Watt kay May na ang susunod na kompetisyon ay sa Verdant Turf Town, kaya ipinakita ito ni Max sa Pokénav at nakitang maaari silang pumunta roon bago tumuloy sa Petalburg City. Na-excite si May dahil naisip niyang makukuha na niya ang kanyang ikalawang ribbon. Nagpaalam na ang mga bida kina Watt at Watson. Samantala, gumamit ang Suviper ng Poison Tail, ang Cacnea ay Needle Arm, at si Meowth ay Furry Swipes. Gayunpaman, natanggal ang mga ulo ng mga Raikou at nalamang mga makina lang pala ang mga ito. Sumabog ang mga makina at muling tumalsik ang Team Rocket. Patungo ang mga bida sa Verdant Turf Town, kung saan umaasa si May na makuha ang kanyang susunod na ribbon. Lumitaw ang Team Rocket na nakabalat kayo at pinadaan nito ang mga bida sa daang nilagyan nila ng hukay. Gumamit si James ng lambat para hulihin si Pikachu, pero sumama sa pag-angat ng lambat ang mga bida kaya nakalabas ang mga ito sa hukay. Inilabas ni Jessie ang Suviper, si Ash naman ay si Torkoal, at si James ay ang kanyang Cacnea na niyakap muna siya. Gumamit ang Suviper ng Bite pero nabigo ito nang gumamit si Torkoal ng Iron Defense at pagkatapos ay sinunog ang Suviper gamit ang Flamethrower. Gumamit ang Cacnea ng Pin Missile kay Torkoal at tinamaan ito, kaya inilabas ni May si Skitty para lumaban. Gumamit si Skitty ng Double Slap pero hinampas ito ng Suviper ng buntot kaya tumalsik ito at lumapag kay Torkoal, na nagbuga naman ang usok kaya tumalsik uli si Skitty. Gumamit ang Suviper ng Wrap pero inilabas ni Brock si Mudkip at gumamit ng Water Gun sa Suviper, dahilan para tumalsik ito sa Team Rocket na tumalsik na rin. Matapos ang laban, nawala ng boses si Skitty dahil sa nalanghap na usok. Nalungkot ang Torkoal, bagaman ipinaliwanag ni May na hindi nito kasalanan. Nakita ni Max sa Pokénav na malapit lang ang Foothill Town, kaya nagpa siya ang mga bida na pumunta roon para ipagamot si Skitty. Pagdating nila, tinanong nila ang isang matandang babae kung nasaan ang Pokémon Center. Sinabi ng babae na wala silang center, pero mayroon silang clinic. Pagdating sa clinic, narinig ni Brock ang boses ng doktor at agad na nasabing maganda ito, habang isang trainer ang lumabas kasama ang kanyang makuhita. Nagtanong si Ash kung may tao ba sa loob at sinabi ng doktor na lalabas na siya. Isang matabang babae ang lumabas kasama ang kanyang Aeron, kaya inakala ng mga bida na ito ang doktor. Gayunpaman, ang tunay na doktor ay inimbita ang mga bida na pumasok at nagtanong kung ano ang problema. Sinubukan ni Brock na makipag-flirt sa doktor at sinabing ipapagamot niya ang sawi niyang puso, pero hinila siya palayo ni Max. Ipinakita ni May ang kanyang Skitty sa doktor, kaya sinuri niya ito. Sinabi ni May sa doktor na nakalanghap si Skitty ng usok ni Torkoal kaya minasahe nito ang mga pressure points ni Skitty. Ipinaliwanag ni Brock na kung minsan ang pagmamasahe sa mga pressure points ay nakapagpapagaling ng ilang problema, tulad ng pagkapagod o panghihina. Hindi nagtagal at bumuti na ang pakiramdam ni Skitty, kaya pinayuhan ng doktor si May na hayaan muna itong magpahinga. Namangha si Brock at sinubukan ding magpamasahe sa doktor, pero muli siyang hinila ni Max. Nakakita si Ash ng larawan ng doktor na ang pangalan ay Abby, at ang Skitty na nanalo sa Ribbon Cup. Naalala ni na Max at Brock na ang cup ay ibinibigay sa nanalo sa Grand Festival. Naalala ni May na nanalo si Dr. Abby sa Grand Festival at ipinakita ang isang magazine kung saan itinampok si Abby bilang isang top coordinator na nagtagumpay sa kabila ng mga pagsubok. Ipinakita ni Abby sa mga bida ang kanyang mga ribbon na nakasabit sa dingding. Namangha si May sa Ribbon Cup. Naalala ni May na noong Grand Festival, nagjuggling ng mga bola ang Skitty ni Abby at nakakuha ng 30 puntos sa contest, at kalaunan ay tinalo ang lahat sa mga laban. Naalala rin ni May na hindi na sumali sa mga contest si Abby simula noon, kaya tinanong ng mga bida si Abby kung bakit. Ipinaliwanag ni Abby na naglakbay siya at nahamon sa isang laban. Gayunpaman, natalo ang kanyang Skitty na ang pangalan ay Johnny at nahulog sa isang bangin. Sa kabutihang palad, nakahanap si Abby ng isang Pokemon Clinic kung saan minasahe ng doktor na si Moss ang kanyang Skitty. Bumuti na ang pakiramdam ni Skitty kinabukasan na nagbigay ng inspirasyon kay Abby na maging apprentice ni Moss para matuto tungkol sa masahe at pressure points. Matapos ang maraming araw ng pagtatrabaho, nilapitan ni Moss si Abby isang gabi at binigyan siya ng Moonstone na naging dahilan para mag-evolve si Johnny bilang Delcatty.
Naisip ni Abby na kailangan din niyang magbago tulad ng kanyang Pokemon, kaya nagtayo siya ng sariling clinic. Pinuntahan ni May si Johnny habang tinitiktikan naman sila ng Team Rocket. Inisip ni Meowth na kung mahuhuli nila ang Delcatty at Skitty para sa kanilang boss, matutuwa ito dahil mayroon na siyang isang set ng evolved form ng Pokemon at agad sila nitong ipopromote. Sinabi ni James na mas mabuti kung isang set na lang ng mga evolved form ng Eevee ang ibigay, pero sinigawan siya ni Meowth na wala namang Eevee sa paligid. Gayunpaman, tiwala si Jessie na pareho nilang mahuhuli ang Skitty at Delcatty. Hinahabol ni Skitty ang sarili nitong buntot, kaya ipinakita ni Abby ang isang trick na ginawa niya noon kay Johnny. Naghagis si Abby ng mga bola kay Skitty na nag-juggle sa mga ito gamit ang double slap sa pamamagitan ng kanyang buntot sa halip ng mga paa. Nag-juggle si Skitty at ibinigay ang mga bola kay Abby na isang kahanga-hangang performance. Sinubukan din ito ni May habang tumatanggap si Abby ng mga bagong pasyente. Nag-disguise ang Team Rocket at kunwari ay nasugatan si Meowth. Tinanggal ni Abby ang mga benda, kaya muntik nang makilala ni Pikachu si Meowth na kinakabahan. Habang sinusuri ni Abby si Meowth, itinoon ni na Jessie at James ang kanilang atensyon kina Skitty at Johnny. Minasahe ni Abby si Meowth at sinabing mukhang stress na stress ito na alam ni Meowth na si Jessie ang dahilan. Nilagyan ni Jessie ng collar si Skitty at ginawa rin iyon ni James kay Delcatty. Nag-enjoy ng sobra si Meowth sa masahe ni Abby at aksidenteng nakapagsalita kaya nakilala ito ng mga bida at nagulat si Abby. Dahil sa nangyari ay napilitan na ang Team Rocket na itigil ang kanilang pagpapanggap at nagpakilala gamit ang kanilang moto. Hinihiling ni Meowth kay Dr. Abby na ituloy ang pagmasahe sa kanya pagkatapos ng laban, pero itinulak siya ni Jessie at inilabas ang Suviper. Gumamit ang Suviper ng haze para makatakas ang Team Rocket gamit ang balon. Tinakal ni Johnny ang balon at gumamit ng solar beam na nagpasabog dito. Nahulog ang Team Rocket sa isang hukay habang nailigtas naman ni Johnny si Skitty sa pagkahulog. Dumating ang mga bida sa pinangyarihan at tinanggal ang mga collar habang inilabas naman ni James ang Cacnea at si Jessie ang kanyang Suviper. Umatake si Johnny pero sinalubong ito ng bite ng Suviper kaya umiwas si Johnny. Gumamit ang Suviper ng wrap pero nabigo ito. Gumamit ang Suviper ng Poison Tail pero gumamit si Johnny ng Safeguard. Gumamit si Johnny ng Thunderbolt sa Suviper para makuryente ito. Gumamit ang Cacnea ng Needle Arm pero gumamit si Johnny ng Solar Beam para talunin ang Cacnea. Nagulat ang mga bida na nakakagamit si Johnny ng iba't ibang atake, kaya nasabi ni Brock na kaya ni Johnny na harapin ang kahit anong kalaban. Ganun pa man, sabay na umatake ang Cacnea at Suviper at tinakal ni Skitty ang Cacnea, pero natamaan ito ng Poison Tail. Hiniling ni Abby kay May na pagamitin si Skitty ng Blizzard. Sumagot si May na hindi alam ni Skitty ang ataking iyon, pero nangako si Abby na ituturo ito sa kanila. Gumamit si Johnny ng Blizzard para mapatalsik ang Cacnea. Sunod sa payo ni Abby, inutusan ni May si Skitty na gumamit ng Blizzard, pero hindi nito alam kung paano. Kaya naman sa halip ay iminungkahi ni Abby na panoorin ni Skitty si Johnny kung paano ito ginagawa. Gumamit si Johnny ng Blizzard at ganoon din ang ginawa ni Skitty, bagaman hindi gaanong malakas, pero natuwa pa rin si Abby. Gumamit ng bite ang Suviper, pero gumamit si Johnny ng Thunderbolt para pigilan ang atake nito. Gumamit si Skitty ng Blizzard na naging epektibo at nagpatalsik sa Suviper. Inulit ni na Suviper at Cacnea ang kanilang mga atake, pero sabay na gumamit ng Blizzard sina Skitty at Johnny. Nagyelo sina Cacnea at Suviper, habang gumamit naman si Pikachu ng Thunderbolt para patalsikin ang Team Rocket. Habang tumatalsik, sinabi ni James na maaaring maging set si Meowth at ang Persian ng kanilang boss, pero galit na tumutol si Meowth, kaya nasabi tuloy ni Jessie na nawawala na ang bisa ng masahe kay Meowth. Namangha ang mga bida kay Johnny, kaya naisip ni Max na si Abby ay isang legendary coordinator. Nangako si May na gagamitin si Skitty sa kanyang susunod na contest. Nagpasalamat ang mga bida kay Abby at inaming nakaka-inspire panoorin ang kanyang paggamot sa mga Pokemon, at sinabing nais din nilang magkaroon ng ganoong ugnayan sa mga Pokemon. Nagpaalam na ang mga bida kay Abby at tumuloy na sa Verdant Turf Town. Ganado si May na ipanalo ang kanyang susunod na contest at inihagis si Skitty sa ere.